Mahirap para sa kahit sino ang lumaki na malayo sa pag-aaruga ng tunay nilang mga magulang. Kaya mas mahirap tanggapin na pwede rin itong maranasan ng kahit na sinong bata. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ngayon ay may kinalaman sa mga bagay na yan, na hindi lamang magbibigay sa inyo ng aral, kundi kukurot din sa inyong mga puso. Si Luis ay lumaki sa isang bahay ampunan kung saan hindi niya nakagisnan ni nakilala man ang kanyang mga tunay na magulang. Ang kanyang ina ay na-hospital noon nang walang kahit na anong dokumento at agad siya nitong iniwan sa bahay ampunan matapos siyang maipanganak. Gayunpaman, kahit na si Luis ay lumaki sa pag-aaruga ng iba, ay hindi naman ito naging hadlang para siya ay lumaking matalino at may pangarap na binata. Palagi niyang sinasabi sa kanyang sarili na gaya ng iba, balang araw ay magiging matagumpay din ang kanyang buhay. Ngunit may pagkakataon minsan na kung saan tinatawanan siya ng ilan niyang kalaro dahil sa taas ng kanyang mga pangarap. Pero dumating ang araw na ang lahat ng mga ito ay kanyang natupad. Nang nasa tamang edad na si Luis, ay tuluyan na siyang nakalabas ng ampunan. Matapos ang lahat ng pangyayari sa buhay, siya ay nakatrabaho na din at nagsumikap mabuti. Dahil sa kanyang dedikasyon at kasipagan, ay nakita niya ang magandang kinabukasan sa e-commerce, kung saan ang kanyang internet store ay naging kilala na sa bansa. At doon na nga siya naging isang ganap na milyonaryo at naging matagumpay sa buhay kagaya ng kanyang pangarap. Subalit hindi siya nakalimot na tulungan ang ampunan ng kanyang pinanggalingan, kung saan sa mga libre niyang araw ay palagi siyang nagdadala ng mga laruan at pagkain sa mga bata. Madalas din siya mag-organisa ng isang event para sa kasiyahan ng mga ito. Gusto ni Luis na gaya niya ay lumaki ding positibo ang pag-iisip ng mga bata at huwag tatalikod sa kanilang mga pangarap. Gayunpaman, kahit na ibibigay ni Luis ang lahat sa kanila, ay alam niya sa kanyang sarili na may isang bagay pa ding hindi niya kayang ibigay sa mga ito, na hindi niya kayang mabili ng pera. At yun ay ang pamilya na noon pa man ay matagal na din niyang pinapangarap at ninanais. Ilang taon din ang lumipas, dito naisip ni Luis na maaring oras na para bumuo siya ng sarili niyang pamilya. Subalit walang nagtatagal na babae kay Luis, dahil mas sanay na itong mapag-isa simula pa ng pagkabata nito. Ang isa pang kadahilanan ay naniniwala si Luis na ang kailangan lamang ng mga iyon sa kanya ay ang kanyang pera. Kaya humihiling na lamang siya kung minsan na sana ay makilala na niya ang babaeng tunay na magmamahal sa kanya, na siyang magpapatibok ng kanyang puso. Isang araw gaya ng normal niyang ginagawa ay dumalaw na naman siya sa ampunan. Ang mga bata naman ay nakangiti at patakbong sumalubong sa kanya para siya yakapin at kunin ang mga dala niyang pasalubong. At dun nga kasabay ng mga sandaling iyon ay may isang batang lalaki na nasa 5 taong gulang ang lumapit sa kanya. Niyakap siya nito ng mahigpit at nagiiyak ng todo. Tinatawag siya nitong daddy at nakikiusap na isama na siya nito sa kanyang pag-uwi. Si Luis ay naguluhan at nabigla. Hindi niya malaman kung paano siya magre-react sa ginagawa ng bata ng mga sandaling iyon. Ang bawat salita ng bata ay tila tumatago sa puso ni Luis sa hindi niya malamang kadahilanan. Pero kailangan na niyang makauwi at bumalik na sa kanyang kotse dahil sa ilang importanteng bagay. Ilang sandali pa sa kanyang pagmamaneho ay napansin niyang tila nangakatog ang kanyang mga kamay. At sa kanyang pag-uwi ay hindi na nawala pa ang bata sa kanyang isipan ng buong araw na iyon. Yun ang unang beses na nakita ni Luis ang bata. Kaya ang espekulasyon niya ay bago lamang ito sa ampunan kung saan siya nanggaling. Ang pinagtataka lamang ni Luis ay kung bakit iniisip ng batang iyon na siya ang ama nito. Doon, hindi na nagdalawang isip pa si Luis na bumalik muli sa ampunan kinabukasan. Noon pa man ay araw-araw nang itinuturo ni Luis sa mga bata ang isang aral na sila at ang lahat ng tao ay naiiba sa bawat isa, kung saan meron tayong kanyang-kanyang mga diskarte at talino na siyang magagamit natin para tuparin ang ating mga pangarap at mithiin
na gaya niya noon. Kinabukasan pagdating niya sa ampunan, ay agad kinausap ni Luis ang headmistress na humihingi sa kanya ng pasensya patungkol sa naganap sa kanya kahapon. Ipinaliwanag nito kay Luis na kung minsan ay may mga sitwasyon talaga sa ampunan na hindi mo maiiwasang mangyari. Lalo na sa mga batang pilit na umaasang masundo at mabalikan sila ng tunay nilang mga magulang. Nauunawaan naman iyon ni Luis, pero ang talagang gumugulo sa kanyang isip ay ang tanong na bakit nga ba siya tinawag nito na daddy? Dahil nung niyakap siya ng batang iyon, ay naramdaman niya kaagad ang tila malalim na koneksyon niya rito na hindi niya may paliwanag. Naniniwala si Luis at nakikita niya sa mga mata ng batang iyon na hindi ito nagpapantasya lamang. Dito idinetalye ng headmistress sa kanya ang mga bagay na nais niyang malaman. Ang pangalan ng batang iyon ay si Ben. Nakararating lamang sa kanilang ampunan wala pang 2 linggo ang nakakaraan. Ayon sa headmistress, hindi pa man nakakarating si Luis ng araw na iyon ay napansin na nito ang mga guhit na larawan ng batang si Ben na tila nakahawig kay Luis. At kapag tinatanong naman ang bata kung sino ang lalaking iyon na kanyang ginuguhit, ay ang tanging sinasagot lamang nito ay yun ang kanyang daddy. Ang mga guhit na iyon ay kinuha ng headmistress at naitago. At yun ay iniabot nito at ipinakita niya kay Luis sa kanilang pag-uusap. Pagkakita ni Luis sa larawan na iyon, ay nagulat siya at nabigla. Kahit hindi man ito ganun kaganda para maging isang portrait, ay mapapansin mo talaga ang pagkahawig niya sa mga guhit na iyon. Pero ang isang nagpagulo sa kanyang isip ay ang peklat sa kanang pisngi ng lalaking iyon na nasa drawing. Noong bata pa siya ay napaaway ito na siyang dahilan na pagkasugat ng kanyang muka. Dito sa kaligitnaan ng kanilang pag-uusap ay pumasok ang guro na siyang nagtuturo sa ampunan na nagsasabing natanong na nito si Ben patungkol sa mga guhit na iyon at alam niya ang kasagutan tungkol dito. Sinamid di umano ng bata sa kanya na bago pa man ito mapunta sa ampunan ay ipinakilala na ng kanyang ina ang isang lalaki na nakita nila sa telebisyon bilang kanyang ama. Dahil doon ay tumatak na ito sa isip ng bata simula noon. Nang mga sandaling iyon ay nagka-interes naman si Luis na kilalanin kung sino ang ina ni Ben at kung bakit niya ito dinala sa ampunan. Pero walang naisagot sa kanya ang kahit na sino sa ampunan dahil nang dumating sa kanila ang batang si Ben ay mag-isa lamang ito kalakip ng isang liham ng pagpapaubaya. Ni wala silang idea sa itsura at tunay na pangalan ng ina nito, ni address kung saan ito pwedeng mapuntahan. Kahit ang bata mismo ay walang alam sa kanilang address, ni hindi nito alam ang kanyang apelido. Makalipas ang ilang araw ay sinubukan ito paimbestigahan ni Luis sa mga pulis. Pero maging ang investigador ay nahihirapan din kumalap ng mga impormasyon tungkol dito. Aminado si Luis na madami siyang babae na nakasama noon at nakarelasyon. Pero hindi nito inaalis ang posibilidad na baka anak nga nito si Ben. Doon bumalik muli si Luis sa ampunan para kausapin ang guro na kilalanin natin sa pangalang Dorothy. Sa kanilang pag-uusap ay tila napansin agad ni Luis ang pag-aalala sa mukha ni Dorothy. Sinabi nito sa kanya na naaawa siya sa bata dahil kahapon pa ito malungkot at hindi kumakain. Bago umalis ay binigyan ni Luis si Dorothy ng calling card na matatawagan ito kung sakaling magkaroon pa ito ng dagdag pang impormasyon tungkol sa ina ni Ben. Lalo na't ito ang madalas na nakakausap ng bata. Kinagabihan naman ng araw ding iyon ay inaya ni Luis ang isang matalik niyang kaibigan na kumain sa labas para ibahagi ang mga bagay na gumugulo sa kanyang isip. Ito ay si Andrew, na gaya niya ay lumaki din ito sa isang ampunan. Kaya nauunawaan ito at naiintindihan ang sitwasyon na pinagdadaanan ng kanyang kaibigan. Sinabi niya rito na imbes na hanapin ang ina ng bata, bakit hindi na lamang niya ito ipa-DNA? Nang sa gayon ay malaman niya kaagad kung ito ba ay kanyang anak o hindi.
Isang idea na hindi kaagad naisip ni Luis doon dahil sa pagkalito. Kaya nagpapasalamat siya sa kanyang kaibigan sa ipinayo nito sa kanya. Dito agad-agad niyang tinawagan si Dorothy at inutusan ito na kumuha ng kaunting sample ng buhok ni Ben. At makalipas ang isang araw ay nagkita na si Dorothy at si Luis sa isang cafe. At dito ibinigay ni Dorothy sa kanya ang mga hinihingi nito. Maging si Dorothy ay nasasabik din sa posibilidad na mag-ama ang dalawa. Lalo na't hindi pa rin bumabalik ang sigla sa katawan ni Ben. Simula nang huli itong makita ni Luis. Nalaman din ni Luis na ang pangalan ng ina ni Ben ay Alice. At sinabi din ng bata na may sakit ito at naiyak. Bago siya nito tuluyang iwan sa ampunan. Dito biglang pumasok sa alaala ni Luis ang isang babaeng nakarelasyon niya dati na nagngangalan ding Alice. Isang dalaga na nakilala niya noon sa isang conference na nangangarap maging isang mahusay na designer. At nang araw nga na iyon nang una sila nagkita ay inilalaunch na nito ang sarili nitong clothing line. Halos isang linggo din silang nagkapalagayan ang loob ni Luis noon at doon na nga din sila nagsimulang mag-date na dalawa. Hanggang isang araw ay bigla na lamang ito nawala at hindi na sumagot sa kanyang mga tawag. Inisip na lamang niya na baka na-realize nito na hindi pa ito handa sa isang seryosong relasyon. At yun nga ang huling pagkakataon na silang dalawa ay nagkita. Dito mas bumilis pa ang tibok ng puso ni Luis, kung saan mas naging desidido pa ito na malaman kung ang nakarelasyon ba niya dati ang siyang ina ni Ben at kung anak ba niya talaga ito. Kaya kinausap nito ang ilan niyang kaibigan na kasama ni Alice sa conference noon para magtanong ng impormasyon dito. Hanggang sa malaman niya na yumao na pala ito. Isang linggo na ang nakakalipas sa isang hospital na di kalayuan sa ampunan. Noon pa man ay meron na siyang nararamdaman na pagmamahal kay Alice, lalo na sa unang araw na makita niya ito. At mas lalo niya itong naramdaman dahil sa kanyang nalaman. Pero maging negatibo man ang resulta, ay naisip na niyang ampunin ang bata at angkinin bilang anak. Lalo na't naniniwala naman ito na siya ang kanyang ama. Kaya bago pa man lumabas ang resulta ng DNA, ay kinausap na agad ni Luis ang kanyang abogado na ihanda ang adoption documents para sa bata at i-inform ang direktor na nakahanda siyang ampunin ang bata matapos mailabas ang resulta ng DNA nilang dalawa. Ilang araw pa ang lumipas ay dumating na ang resulta ng DNA. At dito napangiti si Luis sa naging resulta nito. Si Ben ay tunay niyang anak. Ngayon ay mas magiging madali sa kanya na makuha ito sa ampunan. Nang malaman din ito ni Dorothy ay halos maiyak ito sa tuwa. Dito nga pangalawang beses na nagkita sina Luis at si Ben sa ampunan. At doon mahigpit na nagyakapan ang dalawa. Sinabi ni Luis sa kanyang anak na uuwi na sila at hindi na ito mag-iisa pa kailanman. Halos maiyak ang lahat ng mga sandaling iyon, lalo na ang headmistress at si Dorothy. 5 taon ding nangulila si Ben sa yakap ng tunay niyang ama. At makalipas ang 1 buwan, ay naging maayos naman at masaya ang pagsasama ng dalawa. Si Ben ay nasasanay na din sa panibago niyang buhay. Sa kabilang banda naman, si Luis na isa ng ama ng mga panahong iyon ay nagsimula ng manligaw kay Dorothy hanggang sa yayain niya itong magpakasal. Simula nang maiuwi na ng tuluyan ni Luis ang kanyang anak, ay hindi na nawala ang komunikasyon ng dalawa kung saan mabilis na sila nakakapagpalagayan ng loob sa isa't isa. Naikasal sila at makalipas ang 1 taon ay nabiyayaan din ang sarili nilang anak. Kaya nagkaroon pa si Ben ng nakababatang babaeng kapatid at nagpatuloy na naging masaya bilang isang pamilya. Ano ang masasabi niyo sa kwentong ito? Mahirap para sa isang bata na mapabayaan ng kanyang pamilya sa mura nilang edad. Gayunpaman, palagi niyong tatandaan na hindi huli ang lahat para sa kahit sino. Ang lahat ay may karapatang mangarap, mamuhay dahil ang bawat isa ay may kanya-kanyang talino at diskarte para makamit ang mga bagay at pangarap ng kanyang inaasam. Sana ay nagustuhan niyo ang kwentong ito at sana ay samahan pa kami muli sa iba pang kwento na ihahatid sa inyo
na hindi lamang magbibigay sa inyo ng aral at inspirasyon, kundi kukurot din sa inyong mga puso. Maraming salamat po.